Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan, for today's video, papunta na po kami ng eskwelahan. Sundo kay Sia. Katatapos lang po natin maglaba. Ayan, hinahabol natin po yung oras dahil alas 10:59 na. Labasan na ngayon ni Sia. Kasi medyo na ano yung oras natin kasi yung mama ni Alrich dumating. Hindi namin alam na magpupunta pala siya dito. Hindi naman po siya nakachat sa amin dahil yung cellphone niya nawalan ng SIM card. So pang internet lang. So nagulat po ako nang makita ko yung mama ni Alrich na nandito na naglalakad padating. Sabi ko, "Oh, anong ginagawa mo?" Kasi magpapaano pala sila kay Alrich, magpapa-check up dahil inuubo daw at saka nilalagnat, mga ilang araw na pong nilalagnat si Alrich. Yun, Lunes ngayon, so schedule nilang magpa-check up diyan sa Damulog. So, nangyari po, nakapaglakad po yung mama ni Alrich galing doon sa iskina papunta po dito. Medyo maaga pa naman. Yun nga, nakasalubong niya daw si Ronald at saka si Christian papasok. Sabi ko, ba't hindi ka nag-chat? Yun nga, walang SIM card yung cellphone niya. So, pinuntahan na lang po sila dito ni Alrich dahil may motor naman sila Alrich, kasi usapan sa eskina lang sila magkikita. Natagalan siya. Ayun, naisipan po niyang magpunta na lang po dito. Dito po sila nagkita ni Alrich at saka yung mama niya. Tapos, bali, hiniram muna yung motor dahil yung motor na ginagamit nila Alrich is Colorom. So, naghintay pa po kami na bumalik po yung partner ni Alrich na para ibalik yung motor na para naman po makapunta po kami sa eskwelahan na. So, babalikan na lang po mamayang hapon sila Alrich at saka yung mama niya ni Carl. So babalik na naman po yung yung partner ni Alrich papunta dito para hiramin yung motor. Umuwi muna dahil may trabaho. Duty daw muna siya dahil hanggang maghapon yung nila naman. Pareho yung sitwasyon ng magpa-check up po kami ni Papa Beats. Natagalan po kami isang araw po yung kinain para lang magpa-check up. So habang kanina nagbabanlaw po tayo or nagda-dryer, yung binanlaw ko, yung tubig na ginamit ko, yan. Brinasan ko po yung simento kanina. Dahil siya muntik na po kaninang matumba pagdaan niya dito. Dahil madulas nga, yan. Medyo na po, umaliwalas na po yung mga simento na apakan. Hindi na po yan madulas. Na hanggang dito lang po yung simento. At update po ng panahon natin, ayan, mainit na, walang ulan. At nandito na po si Papa Beats. Ayan po yung dito, yung sitwasyon dito. Yan, pag hindi ka magdahan-dahan dito, talagang madudulas ka din. Yan. Malaki na yung ampalaya at saka pipino na tanim ni Sir Regan dito. Ayan po. Parang na green dahil sa ulan. Bili muna ng ulam. Init na naman. Ayan guys, nandito na po yung bisita namin. Pag uwi namin is nandito na. Yan, kumakain na sila. Linutuan ko po sila ng corn beef na may itlog. Kasi babalikan pa nila yung result ng laboratory ni Alrich mga alas 2. So yun, umuwi muna sila dito.
Pumasok na lang sila kahit sarado. Hindi naman nakalaki yung gate. Pumasok na lang po sila. Sa mga babaan ng Kaon, ayan ito siya. makuan. Sige kay, bagat nabusog pa man ako lakat-lakat. Umalis na po yung bisita natin. Nag-ano po muna kami, nag-off camera kasi nagchika-chika. Alauna namin dyan na po. So, ayun, babalik po sila doon sa Damulog Hospital. Si ayun na rin nga sa ito. Kasi alas 2 yung yung result ng laboratory ni Alrich. So, nag-usap-usap muna kami na walang camera kasi medyo matagal-tagal po kami magkita ni Joy, yung mama ni Alrich. Nandito naman din po siya sa Cebu banda pero malayo naman po yung sa kanila. Mga 3 hours po yung biyahe papunta sa kanila. Bukid yun. Sinamantala lang po niya ngayon na hindi po siya busy. Kaya yun, check up muna si Alrich. Kasi problema po ni Alrich yun. Nilalagnat, inuubo din. Medyo matagal na din po yung ubo. Tapos napapansin ni Alrich, yung buhok daw niya is nalalagas. Iwan ko kung ano ang ni Alrich. Kasi si Alrich na bata, sakitin talaga yan. Bata pa, sakitin talaga yan. Tapos, yung skin po niya, merong mga, mga butlig-butlig na hindi po mawari, hindi gumagaling. Kahit, pina-check up naman yun sa una, parang normal daw. Pero iwan ko. Tapos, pag kumakain po siya ng hindi sa balat niya, yun. Nagkakasugat-sugat. Tapos yun, nilalagnat. Absent muna siya kasi nag-aaral naman po si Alrich. Absent muna siya ngayon. Tapos, yun. Pa-check up. Pa-check up na talaga siya dahil napapansin niya po yung buhok niya is nalalagas. Iwan ko po kung ano po yung resulta sa laboratory din po niya na ayun. Sabi ko, baka ipadala ka rin sa sa Vicente Soto. Ganon. So si Papa Bits hindi pa po kami nakakapunta ng Vicente Soto dahil wala pa pong budget na ipupunta doon. Siguro mga next week baka makapunta na. At minomonitor ko naman palagi yung ubo niya, yung medisina. Basta yung medisina, yung ubo niya kumalma. Yung lang talaga yung yung busis niya. Yun lang. Paus pa rin po siya. Paus. Yung ubo niya parang hindi na po parang lumambot na po yung ubo niya. Na yung lima parang na din. Lumambot. Hindi na matigas yung pag-uubo niya. Na yun nga, nakatulog daw siya kagabi ng mabuti kasi gusto po niya yung kahiga na medyo nakaupo, yung nakaangat yung banda likod niya kasi pag flat yung pagkahiga niya, yun, umaatake daw yung ubo niya, inuubo siya na ubo. Kaya mabuti pa daw yung matulog na parang medyo nakaupo. Kaya ayun, nasabi ko sa kanya, dito ka na lang sa folding bed ko matulog. So ayun, sa po siya natulog sa likod. Parang okay naman po yung niya, katulog. Mahimbing kasi chinicheck ko po siya. Ayan, pa lang, paghuhugas ko pa lang kasi magchika-chika muna kami, chika-chika. Mama ni Alrich, kami ni Alrich. At yun, hinatid muna ni Papa Bits dyan sa labasan. Tapos sasakay na lang po sila ng multicab or bus papunta doon. Kasi yung ni Alrich may pasok sa hapon. Dito na si Papa
Papa Bits. Nakasakay ra? Kasakay dayon? Ha? Ha? Pagkakuha ng resulta ni Elric, ipapasa pa yan sa sa doon sa may emergency room, tapos mag-aantay din po siya hanggang sa matawag po siya. Sabi ng mama niya, kasi yung pa yun sa Tambuelan, pag hindi po siya natawag ng hanggang mag-alas 4, uuwi na lang siya or sila uwi. Tapos bukas na lang si Elric babalik. Ang hirap kasi yung pagpapacheck up pa lang dito. Kailangan nakahanda talaga yung sarili mo at yung oras mo. Talagang bibigyan ng oras. Hindi yung magpapahuli-huli. Kaya nga, nagulat po ako nang dumating si Joy kanina dito. Akala ko ibalang babae na papunta sa may tindahan. Kasi yung bit-bit niya na tumbler, hindi ko pa man nakikita yung mukha ni Joy. Akala bumibili ng butane. Yung pala si Joy. Sabi ko, anong ginagawa mo dito? Nag-chat ka ba? Kasi lang talaga siya, naglakad galing iskina. Maaga pa. Kasi umalis daw siya doon sa kanila is alas 4 pa lang ng madaling araw. So, nakadarating pa siya dito sa Banda Highway is mga alas 6. Tapos yun, sabi naman niya, alas 6 daw. Sabi ko, ba't hindi ka nakita ni Christian? Naghatid naman po kay Sansan, mga alas 6:30 sa eskwelahan. Tapos bumalik si Christian mga alas 7, naghatid sa dalawang bata. Ba't hindi ka nakita? Sabi niya, baka kuno lang sila, parang tawag sa amin, balios. Parang hindi nagpang-abot, hindi sila nagkasalubong. Pero posible kasi isa lang ang baka nahuli lang sa oras. Pag na yun, pag nasasalubong na po siya, time na papasok sila Ronald at Christian. Sabi ni Christian, hindi na pwedeng bumalik dahil malilit na po sila. Kaya ayun. Siya! Adi pa burtangan tubig Wari mo matapos. Butangi adi. Siya kabis ko maturog. Tapos kanina, pagdating namin galing sa eskwelahan, yung motor ni Carl nandun na sa labas. Sabi ko, akala ko si Carl lang. Yun pala, ikasama na sila sila Alrich at saka yung mama niya. Nandito na sila sa loob. Hindi naman po yan nakakalak. Tapos hindi ko nasara yung pintuan ng tindahan. Nakalimutan ko. Buti na lang hindi pumasok si Shaira. Nandyan pa naman yung mga tupiin ko. Hindi ko nasara. Pagdating namin, medyo nakahiga na si nakahiga na si Joy. Kasi yung yung tinulugan kahapon kagabi ni Papa Bits, nilipat ko dito kasi naglaba ako kanina. Tapos medyo nasisikipan ako dito sa linalabhan ko. Ayan. Iniba ko na naman yung ka-arrange. Ayan, yung upuan nilagay ko diyan. Tapos kasi nandito yan dito. Yan yung folding bed dito ko na inilagay. Kinuha ko. Ito po yung hinihigaan ngayon ni Papa Bits. Tapos foam ito ni Pix Vlog na gamit niya doon sa boarding house nila. Yan, inuunat yan. Pinagamit ko sa kanya nung nagpunta si Mama Pix nung isang araw. Ito po yung hinigaan ni Mama Pix.
Dito ko pinahiga din sa folding bed na to. Tapos yan, nilipat ko. Yung misa na nandito, nilagay ko dyan. Yan. Kasi dito yun, kagabi natulog si Papa Bits. Ayan yung mga nilabhan natin. Hanggang dito lang sila sa loob. Dahil ayan, umaano na naman yung yung kapaligiran. Dumidilim. Kanina mainit na mainit pag punta namin sa eskwelahan. Tapos yun na kukwento ni Alrich kasi kahapon nga maulan tapos malakas yung kulog at kidlat. So yun, yung kontador na daw ng lolo ni Carl dun sa bukid is natamaan. Kasi yung kidlat talaga kahapon, parang malapit lang po dito sa amin na sa time na yun nandito po kami sa loob ng tindahan. Yung dalawa lalaro nandun sa kwarto. Yun nga, sabi ko, tumakbo sila. Nagtago sila dito. Yan yung yung tupiin ko is kunti lang. Yung Papa Bits natin. Ayan. Sarap ng buhay ni Papa Bits. Pasilpon-silpon lang. Madilim kasi paulan. Yan, pinapatulog ko si Sia. Nagtabon ng foam. Huy. Mas mabuti na puting nandito. Sige na, matulog ka na dyan. Kuha nini. Sige, dubli mo. Buhat anay. Ayaw na lagi isugad. Yan. Pinatutulog ko kasi wala naman po siyang cellphone ngayon dahil yung cellphone ng papa niya naiwan doon sa trabahoan pero nandoon sa loob daw ng bag na dala-dala nila palagi na bag na yung laman is mga tools. Napansin hindi naman nila dala pag uwi nila kaninang tanghali. Napansin po niya yung cellphone daw nandoon sa loob ng bag na isinabit lang daw doon sa pinagtatrabahoan nila. Tapos timing naman si Mama Walin tawag ng tawag. Tapos tumawag si Mama Walin sa atin dito sa bahay, nandito na sila. Nagtanong kung nasaan si Christian, sabi ko nandito. Yung cellphone daw niya is naiwan doon sa trabahoan niya pero nandoon sa loob ng bag. Tawag naman po ng tawag si Mama Walin, syempre tutunog. Pagtawag niya uli, hindi na daw tumunog yung cellphone niya. Iwan ko lang kung nandoon pa. Malalaman po natin din yan pag uwi nila mamayang hapon. Kasi tumawag si Mama Walin, syempre tutunog, tas mapapansin siguro nang nandoon. Iwan ko lang kung nandoon pa, hindi kinuha. Ayun. So, yun nga, hindi natapos yung yung vlog namin na kumakain sila kasi si Joy meron naman pong kausap. Bali, pinakaamo niya kasi meron po siyang apat na magkapatid siguro yun na binabantayan. Parang pamangkin ng asawa niya, siya po yung nagbabantay na yung mama is nandoon sa ibang bansa. Yun, tumawag sa kanya, nagtanong kung na kasi parang inanuhan po si Alrich ng pang check up. So yun, tumawag, nagtatanong kung na po yung resulta. Yun po yung kausap ni Joy kanina na habang kumakain sila, na sabi ko, kain muna, wag cellphone. Yung nagsabi si Alrich, amo daw niya. Okay. Kaya yun, naputol muna, wala munang video sa amin na habang nag-usap-usap kami. Nagchika-chika muna kami, nagchika-chika. Tas yun, ewan ko kung makabalik sila mamaya, pero parang hindi na yun makabalik kasi mahahapunan po sila doon sa ospital. Tas talagang alam kong hindi po si Alrich ma-assist ng ngayong araw at baka continue na naman bukas.
malalaman natin kung ano po yung resulta. Tapos yun, sabi ko, bumili sila ng SIM card uli ng mama niya dahil yung dalang cellphone ng mama niya walang SIM card. Gumagana lang pag may wifi, walang data, hindi makaka-chat. Na yun nga, naglakad lang po siya kanina. Wala namang masama kasi maaga pa. Exercise na din yun. Pero hindi, sanay na yun sa, sa lakaran dahil nasa bukid yun si Joy. Maraming tanim yun si Joy. May po siya doon sa bukid nila. May tanim po siyang pakbit. Alam niyo na po kung anong pakbit. Kung ano-ano yung tanim na pakbit. Siyempre, kalabasa, talong, okra, ampalaya, sitaw. Kaya tinawag na lang po natin na pakbit. Yun nga, gusto ni Joy magdala siya ng ng kundol. Magpupunta naman po sila sa ospital. Dalahin nila sa ospital yung kundol. Baka maiwanan pa. Baka si Aldrich lang yung magdala. Baka pumunta sa pumasyal doon sa mama niya. Na yun nga, baka makabalik uli yung mama niya dito. Magpunta dito sa bahay dahil sa October 13, parang pista doon sa lugar nila Alrets na tinitirahan ngayon sa Tabili, na kung sino naman po yung nakapanood minsan sa amin na nandoon po kami sa bukid nila Alrets. Yun, pista daw ngayong October 13 na iniimbitahan po kami na baka yung mama niya is makapunta doon. So ayan, aanuhan natin muna si Sia, tatabihan kasi para siyang baby. Pag hindi mo talaga siya tinabihan muna, hindi yan matutulog. Tabihan natin muna bago tayo tupi. Kunti lang naman. Saka klaro naman po dito guys. Kasi, yan. Kaya dito ko na isipan ilagay yung folding bed. Itapat. Para kung sa gabi matutulog, pwede lang po ito hindi isara. Yung katabi ko, si Chrislyn, yung katabi ko, matulog. Mas mabuti-buti yun na katabi ko si Chrislyn matulog kasi sa umaga, mas madali ko po siyang magising. Ito, hindi naman po siya gisingin. Isang gisingan, dalawa, gigising kagad. Yung kuya at saka ate niya, mga mantika, matulog. Umpisa pa lang na gisingin, magtatalakbong ng kumot, tapos tatalikod. Pangalawang gising, kakamot sa ulo. Katatlong gising, yung paa, parang ginaganon. Yung paa. Pang-apat na hindi bumangon, hindi gumising. Yan. Isang sigaw lang, hindi naabutin ng pangalawa. Kaya minsan, umaga namin is maingay. Pag ginigising ko sila na hindi uma-action, bumangon, gumising. Dahil naano po tayo. Parang naiinis tayo kasi tayo nga na hindi nag-aaral, maga tayong nagigising dahil nga nagsasaing. Parang may nakita po ako. Sila, yung mag-asawa, si Chandria at saka si Jantar. Natingnan ko sila. Ano kaya yung inaano nila? Tinutupi. Ayan, napansin ko. Ano kaya yung tinutupi nila? Yun, parang knit. Kaya napatingin ako. Knit pala, knit. Inaano nila. Parang inuunat at pinaplastar. Ano ba sa tawag doon? Kasi dati meron po silang poultry.
yun nga nagkaroon po ng swam, ano ba yun? Nagsakit ng baboy noon. Maraming baboy sila na parang naano sila na nawalan na po ng gana kasi yung baboy nila na malaki na yun, binili na lang ng tag 3K or 2K. Yung mga inahin, naging mura. Parang hindi mo na sila magbababoy daw ngayon. Ngayon yung inaano nila magmamanok at saka pabo. Tas meron na sila pong kambing. Ano muna sila sa baboy. Mag-aano muna sila, maglalaylo. Sinausogan to. Iring nakikinig ka lang. Ayaw mong matulog. Tatalokbong lang kunwari. Sina. Sarap ng tulog ni Sia. Ayan. Bumangon tayo dahil kinuha ko na yung mga medyo natuyo na mga nilabhan ko kanina para tupiin. Dahil ayan nga, nakatulog na po siya. Ayan, dumami yung tupiin natin. So, mag-uumpisa na po tayo. 3:00 na po yung oras. Labasan na naman ni Creslin. So, si Papa Bitsan lang po yung papuntahin natin sa eskwelahan. Siya na lang po yung magsusundo kay Creslin. Hindi na lang po tayo sasama para na makagtupi na po tayo. Dahil pag 3:00 na, malapit-lapit na po yung hapunan. Mag-iisip na naman po tayo kung ano na naman po yung mabuti para sa hapunan. Ano na kaya ngayon sila Alrix? Ano na kaya yung resulta? Timing naman po kanina na bumili kami ng ulam na lang doon sa karinderya kasi yung binili lang naman na ulam ni Papa Bitsa ay para lang po sa kanya, pero 2 po tayo yun kasi sa maramihan. So yun nga, dinagdagan na lang po natin ng corned beef na magluto dahil nandito naman po sila Alrix, nang dumating po kami. Hindi naman po namin inasahan na babalik sila pagkatanghali, pero marami po akong sinaing. Yun nga, mayroon naman po silang biniling tinapay. Yun na lang po muna yung kinain natin, yung tinapay. Sila lang muna yung pinakain natin. Na ang akala ko naman, pagdating po nila Ronald, meron silang ulam na dala. Is wala naman. Di nagkasya din kami sa ulam. Sila pala. Dahil sila po yung kumain. Parang nahihilo po ako, guys. Hindi pa pala ako naka-take ng medicine ko. Hindi pala ako nakainom.
Sinabihan ko na si Papa Bits na alas 3 na. Labasan na ni Chrislyn. Yun, sabi na naman, mamaya. Hindi naman yan naalis pag hindi ako kasama. Iya yan, nakatulog si Sia. Kasi pag hindi po sinusundo yung mga bata ng sakto sa oras na nakakapaglaro sila ng maluwag. Pero kanina doon sa eskwelahan, buti na lang walang nadaganan sa puno kasi mayroong puno na yung puno ng mahogany yata yun, dahil malago na po yung sanga, parang nabibigatan na, tapos may mga bunga siya, parang nabali. May tatlong nagtatanghali yun kanina lang magsundo po ako kay Sia, parang crack, malakas yung ingay. Paglingon ko yun, nahuhulog na yung malaking dalawang sanga dyan sa bubungan ng eskwelahan. Buti nakatakbo yung tatlong mga bata, siguro kung mga po pa lang yun, grade 1 or kinder kasi yun pa lang yung labasan, yung kinder. Nakatakbo sila sa ingay ng pagkabali, parang nagulat sila, nakatakbo, kaya walang nadaganan dahil malalaki na po yung mga puno doon sa loob ng eskwelahan. Kailangan na pong putulin yung mga sanga ng mga puno sa gilid ng kalsada. Pinamutol naman ng mga yung mga gobyerno, mga DNR, ganun, pinutol nila dahil yung sanga ng kabilang kalsada parang nagsasalubong na po siya. Pag may dumadaan na malaking truck or wing band, ayun, nasasagi. Tapos nakakadisgrasya din dahil nababali. Sarap sa pakiramdam guys yung wala kang labahan, walang tupiin, pero pag kinabukasan doon na naman, meron na naman. Bumangon na si Papa Bits. Pag sinusundo kasi yung mga bata, kailangan pang puntahan pa sa room. Lalakad pa papunta doon sa room. Yun po yung naanuhan ni Papa Bits. Yung bababa pa po siya, tapos papasok pa dun sa campus. Yung gusto niya pag sundo yung lagpas na sa oras, dahil makikita mo sila diyan sa may swing. Pero kanina pagkuha namin kay Sia, nandun na po sa duyan. Hindi po ako nakita ni Sia na paparating na. Hindi naman po ako dumaan dito po ako sa isang daanan. Pagkakita ko sa kanya, yun, nagduduyan na. Sa lugar ng duyan, pag tanghali, mainit. Pagtawag ko sa kanya ng Sia, pag ganun-ganun siya. Palingon-lingon.
Hinanap niya kung saan nanggaling yung busis. Yun, pagkakita niya sa akin, takbo agad. Sumalubong sa akin. Yan po yung nangyayari pag lampas na sa oras yung pag susundo sa kanila. Dahil nakakalugar sila maglaro. Yun nga, yung bagong uniform ni Creslin, nagkaroon ng mancha. Ewan ko kung anong mancha yun, ang nakadikit na hindi mo talaga makukuha. Tapos, pag linagyan mo ng sunrox or chlorine, iiba yung color ng tila. Kukupas. Ibago pa yun na uniform ni Creslin. Sermon pa ako ng sermon sa kanya. Iyon bang tatanungin mo na anong nangyari dito? Sasabihan ka lang. Kasi iwan. Di ko alam. Yun. Iwan ko kung sabi niya hindi naman daw siya naglililikot. Wala na daw siyang naupuan. Pero pagtingin ko mahirap talaga. Kasi maski anong kusot hindi matanggal. Yun nga, napapaisip ko tuloy, ano kaya lagyan ko ng sunrox o chlorine? Magiging polka dots naman kasi kumukupas yung tila pag nilagyan mo ng chlorine or sunrox. Yung sunrox. Yun, walang oras na hindi ko pinapaalalahanan na ganito, ganon. Pag nandun sa eskwelahan, huwag kayong malikot. Kung wala pa yung sundo, doon lang kayo sa loob ng room. Sabihin, wala, hindi naman ako naglilikot. Pero naaabutan mo na minsan parang ibon na mataas ang lipad. Tapos yung mga pawis, yan, basa na ang suot. Tapos sabihin hindi naglilikot. Sabihin, mga bata pa yan, hayaan mo. Paano ba yan matututo pag hindi mo sasawayin or titriningin? Umalis na din yung Papa Beach nyo para sunduin si Creslin. Tayo naman, ayan. Kaano tayo sa mga tinupi natin? Madilim kasi di ko pinaano pa yung ilaw. Maaga pa naman. Alas 3. Di pa dapat magsindi ng ilaw. Madilim lang dahil makulimlim yung panahon. Oh my God. Padating na po sila. Naririnig ko na po yung motor.
Ayan, ipapasok na siguro ni Papa Beach yung motor dito. Dahil 2 araw po nandoon na lang sa labas nakagarahe. Yan, maliwanag na guys. Ano natin mo? Kuwan. ID. Mga basura, mga basura. Basura nila dinadala. Dahil hindi naglagay ng basurahan doon sa school. Basura mo, ligpit mo. Parang labahan na itong ano mo, bag. Ano nainingay mo, balon o, nanigaw sa maling nasura. Iton. Kahalo na yung ano, notebook at saka yung buto ng manok. I-check ito, i-check. Baka naman yan, anuhan ng mababait. Putputin. Oo, pait imo kuan. Balon. Pagpuputos. Nahayaan mong nakalat. Gahalo na yung buto ng manok at saka yung mga notebook niya. I-check. Baka ano nitong kuwan. Yatot. Siya sumuka. Inubo. Ay mo, buhok iba-iba naman ito kuan. I-check ho karatag usa. Ipagpag ito ngayon mo, ipagpag. Ipagpag. Ang assignment. Ipagpag. Ang tugos. Uda, ipagpag na to kay kanang taharit lapis. Dito agawas. Inano sa pagtahal ng lapis. Nandyan kasi sa bulsa ng bag niya. Hapon na guys. Ayan si Sia tulog pa. Wala na po itong itutulog mamayang gabi. At saka meron pong nag-grass cutter po dito sa likod na. Yan, maluwag-luwag po yung grass cutter niya. Medyo maluwag na po yung nag-grass cutter niya.
hapon na guys. Alas 5:30 na. Ayan, si Sia tulog pa. Wala na po itong itutulog mamayang gabi. At si Chrislyn, ayan, nagko-computer na po siya. Tapos dito sa likod, meron pong nag-grass cutter na po. Ayan. Medyo maluwag na po yung ano niya, na grass katiran. Hanggang dito na po. Klaro na po yung bahay nila. Yung caretaker dyan. Pero malawak po ito, nagagrass katiran niya. Ngayong hapon lang po siya nag-umpisa dahil wala nang init. Ayan, malawak pa yan. Hanggang doon pa yung grass cutting niya. Mamaya iikot tayo doon. Kukunin na lang po natin yung bunga ng kundol. Baka makita pa niya, siya pa yung makakuha. Kukunin na lang natin dahil tatlong bunga pa yun nandyan sa likod na nasa niyog.